programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa na kasamaan ay may expiration din at hangganan. Dumating na nga itong karma ni Moira at may hangganan na nga ng mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, ay ang maapektuhan naman dito ay ang kanyang anak na si Zoe. Yan naman ang sinabi dito ni Lynette dito kay Annalyn. Nang ibalita ni Annalyn dito nga kay Lynette na nahuli na daw ang isa sa mga kidnappers dito ni Don Pepe. At narinig nga ito ni Carlos Benitez at hindi naman ang mapakali itong si Carlos, lalo na nang sabihin ni Lynette na baka masyado nang ma-stress ng husto itong si Zoe dahil sa mga nangyayari ngayon dito nga sa kanyang ina. At dahil alam din naman ni Carlos Benitez na kasabwat din itong si Zoe sa lahat ng mga kasamaan na ginagawa dito ni Moira. At hindi naman mahahayaan ni Carlos na pabayaan na lamang niya itong kanyang anak. Kaya naman gagawa ito ng paraan upang makausap din itong si Zoe. Samantala, nakipagkita naman itong si Zoe kay Moira dahil hindi niya nga nakuha itong cellphone na inagaw naman dito ni Giselle dahil baka mamaya ay balaan agad ni Zoe itong si Moira na tumakas na dahil inilaglag na nga siya dito ni Dax. Subalit wala din naman takas itong si Moira dahil agad na pinapabilis ni Giselle ang arrest warrant of arrest dito kay Moira nang sa ganun ay mahuli na ito. At dito nga na ibinalita ni Zoe na dapat ay ma-dispatcha ni Moira itong pera na hawak niya ngayon. At hindi naman hahayaan ni Moira na hindi niya ito itatago dahil sa laki ng halaga na ito ay makakatulong ito sa kanila ni Zoe. Subalit ay huli na nga ang lahat dahil dito na nga hinahanap na siya ng mga pulis. At pipilitin naman siya ngayon ni RJ na paaaminin kung saan nga ba niya itinago itong pera na nakuha nila dito kay Giselle at RJ dahil sa FX nga ito. At kinakailangan na mabawi ito ni RJ dahil mas kailangan daw ito ni Don Pepe. At mapipilitan naman na masaktan ni RJ itong si Moira dahil sa hindi nga ito nagsasalita hanggang sa dinala na nga itong si Moira sa kulungan. At ang makaawa naman itong si Zoe na magsalita na lamang dito kay RJ kung nasaan niya itinago ang nasabing pera. At nagulat naman itong si Annalyn dahil sa kanyang mga nalaman na talagang kayang gawin ni Moira na ipakidnap itong si Don Pepe at anong dahilan na kung bakit umabot sa ganung sitwasyon na muntik-muntikan na nga ipapahamak ni Moira itong si Lolo Pepe. Yun nga ang malaking katanungan. Samantala, umiiyak na nga ngayon itong si Zoe dahil ginagawa lang naman daw iyon ni Moira alang-alang sa kanyang anak na hindi daw madihado at hindi mapapahamak at mas gustuhin naman ni Moira na siya na lamang daw ang makulong, wag lang itong kanyang anak dahil lahat ng kanyang ginawa ay para sa kaligtasan nga dito ni Zoe. At dito nga na nakipagkita itong si Zoe kay Carlos upang humingi ng tulong na baka makukulong din daw siya at gawa ng paraan upang makatakas itong si Moira. At dito nga na sinabi ni Carlos na kung papayag ang ina ni Zoe na tulungan niya itong makatakas ay gagawin niya. At dito na nga huli na dahil na corner na nga itong si Moira ng mga kapulisan at agad na dinala doon sa kulungan. At dito na binisita nila Lynette at Giselle itong si Moira na umiiyak doon at tila pinagsisihan ang kanyang mga ginawang mga kasalanan. At ito na rin ang tamang pagkakataon na sabihin ni Lynette na sa wakas ay makakaganti na at nakakabayad na itong si Moira sa lahat-lahat ng mga ginawa dito kina Lynette at Annalyn noon at sa iba pang mga sinaktan dito ni Moira. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mamaya mga kapuso dahil mas titindi pa ang ating mga masasaksihan kung magtatagumpay na nga ba ang karma na para dito kay Moira. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel at sana ay huwag niyong kalimutan i-like
at isubscribe ang munting channel na ito. Hanggang sa muli, mga kaabot kamay na pangarap. Bye-bye!